Nandun ng mas tama tayo. Pero hindi rin naman po tama na maging sarado tayo. Walang mabubuong makabuluhang pag-uusap kung sa una pa lang, ipaparamdam na natin na sarado tayo. Tagisan lang ng katalinuhan, tagisan lang ng punto, balibagan lang, walang tatanggap eh. Iwasan na rin natin yung mga salita at pangangatwirang, ako padre di pamilya dito eh, asawa lang kita, anak lang kita, magulang mo ako, nanay mo ako panganay dito eh. Sino ba nagpapalamon sa inyo? Ako ang pakinggan mo. Ako ang tama dito. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pag-uusap ni Kristo at ng isang eskriba. Kakaiba sa halos lahat ng pakikipag-usap ni Jesus. Sa ibang mga eskriba, Pariseo, matatanda ng bayan, Saduseo. This conversation was a pleasant one. Walang namahiya, walang napahiya, walang nag-away, walang nagtagisan ng kaalaman. Sa halip, chillax lang, relax na usapan. Pareho pa silang may natutunan. Natuto, of course, yung eskriba kay Kristo. Pero kahit si Kristo, natuto sa eskriba. Mababanaag natin ito sa sinabi dito, nakita ni Jesus na matalino ang sagot niya. Sa English version, Jesus approved his answer. Na po pwedeng isipin natin na naisip ni Jesus. Meron palang eskribang ganito. Handang matuto at hindi na parito para lang makipagtalo. So parang yun ang natutunan marahil ni Jesus sa eskriba. Kaya makabuluhan yung pag-uusap eh. Because the question and the approach of the scribe was an honest one. His question wasn't loaded with venom. Hindi siya nagtanong para masilo si Kristo, para matrap si Kristo, para ipahiya si Kristo. Sa halip, nagtanong siya, nakipag-usap siya kay Kristo para talaga matuto. Sa makatwid, bukas siya sa anumang isasagot ng Panginoon sa kanya kung papaanong ang Panginoon ay bukas din naman sa sino mang totoong makipag-usap sa kanya. That is why ang kanilang pag-uusap ay naging makabuluhan. Sabi ko nga, pareho silang may natutunan. So yun pala ang sekreto ng isang makabuluhan na pag-uusap. Openness. Pagiging bukas. Related ito sa pakikinig. Kasi walang mabubuong makabuluhang pag-uusap kung sa una pa lang, ipaparamdam na natin na sarado tayo. Na ang nais lang natin ay ipahayag ang gusto natin, ang punto natin, and not vice versa. Hindi tayo handang makinig o maging bukas sa sasabihin ng isang tao. Ang mangyayari pag ganyan, tagisan lang ng katalinuhan, tagisan lang ng punto, balibagan lang, walang tatanggap eh. Pwede pang magbangayan. Kasi walang gustong makinig, gusto lang magsalita. Walang gustong tumanggap, gusto lang bigay lang ng bigay. At nangyayari yan kahit saan. Sa ating pinagtatrabahuan, sa ating lipunan, maging sa ating simbahan, sa ating tahanan. And there will never be a healthy communication pag ganyan. Kasi ang pag-uusap ay magiging one way lang. Walang gustong makinig. Ang gusto lang mangusap, magpahayag. Hindi po magiging maayos pag ganyan ang lahat. You see, sa pakikinig, hindi naman necessarily naaayunan natin yung napapakinggan natin. Hindi. Alam po ninyo sa pakikinig, hindi naman necessarily na lahat ng pakikinggan natin ay tatanggapin natin, aayunan natin. No. Basic lang yung iparamdam natin sa kausap natin na importante siya dahil pinakikinggan natin siya. Listening does not always mean agreeing, but engaging, walking with, experiencing with, para magkaroon lamang tayo ng care na malaman kung saan ang gagaling yung pinupunto at sinasabi ng kausap natin. Ngayon po ay 40 days ng kaibigan ko who sadly took his life. Kaya nga habang nagpe-prepare ako ng sermon ko, bigla ko siyang naalala. Sabi ko, wow, 40th day nga pala ng kamatayan niya. Yung piniprepare kong sermon, sakto lang. Kasi yung kaibigan kong ito, bagamat mabuting tao talaga, matindi ring mga tuwiran. Gusto niya debate, gusto niya argumento. Kahit kung minsan, pinapayuhan mo na ng tama, may katwiran pa rin siya.
may ipaglalaban pa rin siya. So there were times na nasabihan ko siya, bahala ka na nga. Naisip kong sakto yung punto ko. Kasi sabi ko, hindi kaya siya yung isa sa mga tao na iniisip kong sarado. Until I realized, ako rin pala sarado. Kasi hindi ko siya mas pinagtiyagaan eh. Kasi basta sinabi ko sa kanya, yung punto ko, yung alam kong tama, yung alam kong makatutulong sa kanya, pag kinokontra na, sinasabi kong, bahala ka na nga. Hindi ko siya pinagtiyagaan. I did not strive harder to understand him, to meet him where he was. Hanggang sa huli parang ako yung umiiwas. Meron siyang message sa akin, hindi ko binuksan. Meron siyang gustong sabihin, hindi ko in-entertain. Also, honestly, I was busy then. But I should confess, nandun din yung takot or pag-iisip, ito na naman siya. Kakausapin ko, may sariling punto. Hindi ko pinagtiyagaan. To think na baka kung mas pinagtiyagaan ko siya, mas natulungan ko pa siya. Kaya kapatid, sorry sa'yo. Sorry. At sana, mapatawad din ako ng Panginoon sa pagkukulang ko sa'yo. Sorry sa pagiging sarado. You see, even if we are talking with someone who seems to put up a fight, kapag tayo nakikipag-usap, an argument, a debate, yung totoong pakikipag-usap natin will disarm him or her ng mga armas na dala niya, yung insecurities niya, yung biases niya, yung yabang niya, yung galit niya, yung tampo niya, yung insecurities niya, na madalas ay, yung mga armas na yan ay maskara lamang niya sa tunay na kalalagayan niya. And so if only we would really listen, we will disarm him, disarm her. I mean, really listen ha? Yung pagtsatsagaan talaga natin. At yung walang halong pagmamadali, pagkainis, o galit. Hindi yung makikinig nga tayo. Tapos at one point, mainis tayo dahil sabihin natin sa kanya, pinakinggan kita, ikaw naman makinig. Taas pa ng balls natin. Hindi ganun. Pwede naman natin sabihin yun ng malumanay, di ba? Pinakinggan kita. Ako na naman sana ang pakinggan mo. And then, mag-focus tayo sa kanya, magbigay tayo ng oras. Tingnan natin ang kanyang mata, mata sa mata, pati ang mga kilos niya sapagkat maging ang mga kilos niya ay pwedeng may sinasabi talaga. Huwag tayong sasabat, pakinggan lamang natin. Hayaan lamang natin makatapos. Kung gusto nating magtanong, pagkatapos na. Bago tayo magtanong, isummarize muna natin, ulitin muna natin yung sinabi niya. At saka tayo magtanong kung kailangan talaga. Yun yung tunay ng pakikinig. And that will disarm any person. Doon talagang magbubukas siya. Doon talaga mas maintindihan natin siya. At tayo rin ay iintindihin niya. Ilalapag niya ang mga armas niya, ang insecurities niya, ang yabang niya, ang biases niya, ang galit niya, ang prejudices niya. At tayo ay kakausapin niya. Kung tayo makikinig lang talaga. O di ba't parang ganyan yung ginawa ng eskribas sa Mabuting Balita? Yung tanong niya, honest talaga. Walang ibang laman yung pagtatanong niya. Gusto niyang matuto talaga. Sinagot siya ni Jesus, nakinig siya. Hindi siya nag-butt-in, hindi siya sumabat. At sa huli, inulit pa niya yung sinabi ni Jesus. Na para bang sinasabi niya kay Jesus, pinakinggan talaga kita. Ganun sana, para maging makabuluhan ang ating pakikipag-usap. Kasi kaya naman tayo nakikipag-usap upang maging maayos ang lahat, di ba? Hindi magiging maayos, mas magiging magulo pa nga. At ang mga problema, alitan ay magiging paulit-ulit na lang. Kapag ang pag-uusap ay hindi makabuluhan, kapag bangayan na lang, salitaan na lang at walang gustong makinig. Lahat gustong magbigay ng opinion nila, ng saloobin nila, pero wala namang gustong tumanggap sa saloobin o makinig man lang sa sinasabi ng iba. Iwasan po sana natin ito, ha? Kaya iwasan na rin natin yung mga salita at pangangatwirang. Ako, padre di pamilya dito Asawa lang kita, anak lang kita, magulang mo ako, nanay mo ako. Ako panganay dito Sino ba nagpapalamon sa inyo? Akong boss dito. Akong superior mo. Akong pare dito. Akong pakinggan mo. Ako ang tama dito. Ako ang pakinggan mo. Nandun ang mas tama tayo. Pero hindi rin naman po tama na maging sarado tayo. Isagad na po natin ang pagiging tama natin.
sa pamamagitan ng pakikinig natin. Not necessarily to agree, but to journey with them in order to better understand them. At mas maintindihan at mas malalaman din natin how to deal with them. Yun din ang magiging hudyat. Sabi ko nga, we will disarm them para pakinggan din nila tayo sapagkat nauna nang pakinggan natin sila. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lalo pat hindi mangyayari na mawalan tayo ng alitan at di pagkakaunawaan. Lahat naman, sabi nga natin, ay nadadaan sa maayos na usapan. At ang maayos na usapan ay hindi salitaan lang, hindi bigayan lang. Ang maayos na usapan ay pakikinig at pagtanggap din naman. Upang sa isa't isa ay makapagbigay tayo ng importansya at upang sa isa't isa ay meron tayong matutunan. Amen.